Good day, everyone. I declare favor upon favor, blessing upon blessing. And I declare also healing. I declare that the Holy Spirit will continue to increase your knowledge, understanding, and wisdom. And I declare that the kingdom of God will continue to take over your life, your business, and your family. Patuloy na maranasan ng bawat isa ang paghahari ng Diyos sa kanilang isip, puso, at kaluluwa. Shalom! Today, I just want to share to you a restoration of sonship. Napakahalaga na maunawaan natin ang pagbabalik ng karapatan bilang anak ng Diyos. So, before I will start, I just want to pray because I believe na ang Ama ang siyang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. So let us pray. Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done just like it is in heaven. Today, Father, we ask our manna, our daily bread. Bigyan mo kami ng lahat ng pangangailangan namin, physically, spiritually, emotionally, financially. Panginoon, Ikaw ang aming Ama at naniniwala kami na Ikaw ang tutustos ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. We declare that the kingdom of God is among you. Each one of us. Shalom. Today, I just want to share to you the restoration of our kingdom sonship. Napakahalaga po na maunawaan natin na ang karapatan bilang anak ng Diyos ay naibalik na ho sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, John 1:12 hanggang 13, sabi po dito, but to all those who believe Him, accepted Him, He gave them the rights to become children of God. They are reborn, not with the physical birth, but resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. So again, mga kapatid, kung tayo ay muli sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at tinanggap natin ang kanyang turo, ang kanyang salita, ang kanyang mensahe, mga kapatid, binibigyan tayo ng karapatan ng ating Panginoong Jesucristo upang maging anak ng Diyos. At hindi ito sa gawa ng tao, kundi ito ay sa gawa ng Diyos. Once again, mga kapatid, para maunawaan natin na si Adan ay anak ng Diyos. According to the Bible, si Adan ay anak ng Diyos. At nilikha ng Diyos si Adan sa pamamagitan ng kanyang wangis at kanyang larawan at binigyan niya ito ng kakayanang mamahala o dominyo dito sa daigdig. So again, mga kapatid, mga kaibigan, tayo originally, tayo po ay mga anak ni Adan. So tayo ay konektado kay Adan. Sa makatuwid, kung ano ang pagpapala at consequences ni Adan, ay kasama ho tayo doon. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Adan. Pero dahil nagkasala si Adan at Eva, so ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya para tayo matubos, kailangan din ng kamatayan. Para tayo ay magkaroon muli ng buhay at may balik sa orihinal na buhay, ay kailangan ulit ng kamatayan. So ang kamatayan lang ang naging dahilan ng kasalanan. So kamatayan din ang tutubos upang magkaroon muli ng buhay.
So, mga kapatid, mga kaibigan, dahil tayo ay mga anak ni Adan, ang ating mana ay ang kamatayan. At sa pamamagitan ng isa pang Adan, ang huling Adan, at ito ay ang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay natubos. Mga kapatid, sa pamamagitan ng kamatayan ng anak ng Diyos, tayo ay natubos. So makatuwid, lahat ng sasampalataya sa Panginoon, lahat ng susunod sa kanyang turo, sa kanyang mensahe, mga kapatid, ay binigyan niya ulit ng karapatang maging anak ng Diyos, hindi na sa pamamagitan ni Adan, kundi sa pamamagitan na ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, tayo ngayon na naniniwala at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo na salita ng Diyos na nagkatawang tao. Tayo ngayon ay muling konektado sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. We are now under the lineage of Jesus. Kung ano ang mamanahin ng Panginoon, yun din ang mamanahin mo, kapatid. Because you believe in Him, now. You accept Him, now. Mga kapatid, ibinabalik ni Jesus ang karapatan mo bilang anak ng Diyos. So may karapatan ka tumawag na Ama sa ating Ama na nasa langit. At may karapatan kang humingi sa lahat ng pangangailangan mo dahil siya ang iyong Ama. Ibig sabihin ng Ama ay source. Ibig sabihin ng Ama ay provision, provider. So makatwid, pag tinawag mo siyang Ama, obligado siyang i-provide ka, at higit sa lahat, obligado siyang proteksyonan ka, at higit sa lahat, obligado siyang i-prepare ang mamanahin mo. So mga kapatid, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang karapatan natin bilang anak ay naibalik niya. At yun yung naiwala ni Adan sa Garden of Eden dahil sa kanyang pagsuway sa salita ng Diyos, dahil sa kanyang disobedience, naging bunga ng unrighteousness. Because of the unrighteous, now there's a righteous, the Son of God, para ibalik sa atin ang pagiging matuwid. Mga kapatid, mga kaibigan, that is the restoration of our sonship through Jesus Christ. Mga kapatid, Genesis 3, para maunawaan natin the loss of our sonship. Saan ba nawala ang ating pagiging anak ng Diyos? Saan ba nawala ang ating sonship? First, in Genesis 3, Adam disobeyed the word of God. Adam disobeyed the law, yung batas na binigay sa kanya ng Diyos. At ano ito? Huwag mong kakainin ang bunga na nagbibigay ng karunungan patungkol sa mabuti at masama. Yan ay batas. Kaysa isang batas na nilikha ng Diyos para kay Adan. Pero nilabag ni Adan yan. At hindi niya sinunod yung batas. O hindi siya nagpasakop sa batas na yan. Sa mga tuwid, mga kapatid, yung batas na yan ay binigay ng Diyos bilang protection ni Adan. Yan ang kanyang protection. Kung hindi niya kakainin yan, protektado siya, provided siya sa lahat ng kanyang pangangailangan dahil ang Diyos ang tutugon sa lahat ng pangangailangan niya, magpo-provide sa lahat ng pangangailangan niya. So mga kapatid, ang batas ay hindi nilikha upang parusahan ng tao, kundi ang batas ay nalikha upang proteksyonan ng tao. So mga kapatid, Genesis 3, dito nag-disobey si Adan. So ano yung binigay ng Diyos sa tao? Para maunawaan natin mga kapatid, number 1, una binigay ng Diyos ang kanyang image. Pangalawa, ang kanyang likeness. Pangatlo, ang kanyang dominion. Pangapat, binigyan ng Diyos ang tao ng kanyang spirito. God breathed the man. So pangapat, yan ang binigay niya. Panglima, ang law of righteousness. The righteousness, ang batas. Ang pagsunod natin sa batas
ang pruweba o evidence that we are righteous. So mga kapatid, hindi tayo sumusunod sa batas para maging mamamayan tayo. Sumusunod tayo sa batas dahil mamamayan tayo ng kaharian ng Diyos. So mga kapatid, isa yan sa binigay ng Diyos sa tao, ang batas. At ang isang batas lang ay huwag mong labagin ang salita ng Diyos, kundi magpasakop ka sa salita ng Diyos. Yan lang ang batas. Do not eat fruit of the tree of good and evil, the knowledge that of good and evil. So yun lang mga kapatid, ang binigay ng Diyos sa tao, ang kanyang imahe, ang kanyang likeness, ang kanyang dominion, ang kanyang spirit, ang batas, at higit sa lahat, binigyan ng Diyos ang tao ng teritoryo, which is the Garden of Eden. Dahil sa Garden of Eden, kung saan niya i-exercise ang kanyang sonship, o ang kanyang birthright, o ang kanyang dominion. So kaharian, ang unang teritoryo ibinigay ng Diyos sa tao ay ang Garden of Eden. At ang Garden of Eden, according to the Bible, at ang pangangailangan ni Adan ay nandoon na. Ang kailangan lang niya to rule and to reign to all creation that under his jurisdiction. So again mga kapatid, dyan nawala ang sonship. And according to the Bible, from Genesis 5, we become sons of Adam. Dapat we are sons of God through Adam, but because of Adam's fall, mga kapatid, tayo ay mga naging anak ni Adan. According to Genesis 5, pag binasa natin dyan, si Adan daw at si Eva ay created in the image and likeness of God. Pero yung lahat ng ipinanganak daw ni Eva na binhi ni Adan ay mga naging kawangis at kalarawan na ni Adan. Ibig sabihin, we are sons of Paul. Tayo ay naging anak pagbagsak ng kasalanan. Sa makatwid, ang ating inheritance ay kamatayan. So for us to be restored, kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng redemption. Napakabuti ng Diyos dahil mga kapatid, from the very beginning, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. So, the DNA of God ay nasa atin. At ngayon, nung nawala ang tao, nanap siya ng Diyos at tinubos at binili siya ng Diyos. Ang napakahalaga value or treasure, which is the blood of Jesus. Yung dugo ng Panginoon ang kabayaran ang lahat ng kasalanan. At ito rin ang magbabalik sa atin sa katuwiran or righteousness ng God. So mga kapatid, so John 1:12, here we go, the restoration of our sonship. Dito na ibalik ang ating relasyon bilang anak ng Diyos. When we speak about sonship, we speak about the relationship of the Son. Ang tunay na ugnayan ng anak sa kanyang ama. We are created to become a son of God. Nilikha tayo para maging anak, hindi para maging alipin at para maging tagapagsilbi. So kaakibat ng pagbalik ni Jesus ng karapatan sa ating bilang anak, ito rin ang pagbibigay ni Jesus sa atin ng kalayaan. We are no longer slave of fear, but we are now children of God. We are now children of freedom. We are now the children of light. So mga kapatid, John 1:12, we become sons of God through Jesus Christ, the last Adam. Pag pinag-usapan natin ng Adam, pinag-usapan din natin ng foundation o lineage. So we are now under the lineage of the second Adam and the last Adam, which is Jesus Christ. Our Lord, our King, our Savior, name it. Lahat yan nagawa ni Jesus para sa atin. So ibig sabihin mga kapatid, ganun tayo kahalaga sa Diyos. To the point that He gave His only begotten Son for us to be redeemed, to be restored, to be reconnected, to be reconciled to the Father. Everything is because of the Father's intention. Because of the Father's intention, namatay si Jesus sa cross.
So that is His purpose. The Lamb was slain before the foundation of the world. That's prophecy ay tinapos ni Jesus. Kaya it is finished, sabi ni Jesus, dahil na-accomplish niya yung propesya that the Lamb was slain before the foundation of the world para sa katubusan ating lahat. At muli, ibigay sa atin ang karapatan bilang maging anak ng Diyos. So, through Jesus Christ, we become the righteousness of God. Sons of obedience, sons of victorious. Our inheritance is eternal life and we become co-heirs of Christ. Kaya sabi ng Bible, "Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, a kingdom that is prepared for you before the foundation of the world." So mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalataya, napakahalaga maunawaan natin that we have an inheritance. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay merong mana. At according to the Bible, bago pa lang likhain ng daigdig, ang bawat isang anak ng Diyos ay pinaghanda na niya ng mamanahin. Kaya nga mga kapatid, kung bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, may manang naghihintay sa iyo. Ang kailangan mo lang, dumaan ka dun sa proseso. Sabi ng Galatians 4, although ikaw ay bata pa, although ikay tagapagmana, pero dahil bata ka, immature ka pa, kailangan mo muna dumaan sa pagsasanay. At bilang pagsasanay, wala tayong pinagkaiba sa mga alipin o tagapagsilbi. Para mag-mature tayo as a son of God, kailangan natin magsilbi. Especially sa ating amang hari. So ang pagsisilbi, ang nagbibigay sa atin ng silbi. So ang pagsisilbi, ang ating pagsasanay, kung tayo ba'y karapat-dapat na maging tagapagmana ng Diyos. So mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw ay anak ng Diyos, kailangan ihanda mo yung sarili. Dahil sa bawat paglago, ay kailangan ng pagsasanay. At tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo'y sinasanay ng Diyos sa pagsisilbi. We are servant kings. We are kings, but we have the servant heart. So magkaiba yan sa alipin na nagpapanggap bilang anak at sa anak na nagpapanggap bilang alipin. So mga kapatid, dapat ang isip natin ay anak, pero ang puso natin ay mapagsilbi. Ulitin ko ulit, ang pagsisilbi sa Diyos na ating Ama at sa ating kapwa ang nagbibigay sa atin ng silbi sa mata ng ating Ama. Kaya mga kapatid, you deserve a kingdom. You deserve your inheritance. So ang pagsasanay, ang pagtitraining na ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay dapat maging kagalakan natin. Sapagkat alam natin na sa lahat ng pagsasanay may naghahanda. Kaya ka sinasanay dahil may inihanda. Hindi ka sinasanay para ikay isagupa, kundi sinasanay ka dahil mayroon nang inihanda sa iyo ang Diyos at yun ay ang iyong mana. But first of all, kailangan natin tanggapin ang Panginoon, sumampalataya sa Kanyang salita, sumunod sa Kanyang yapak at hakbang. Bawat aral, bawat turo ng ating Panginoong Jesucristo ay napakahalaga. Sapagkat ito ang magbabalik sa atin ng original na relasyon sa ating Ama, ang Kanyang salita. If we believe in His Word, mga kapatid, babalik ang ugnayan ng Diyos sa Kanyang mga anak. Ito yung nawala kay Adan. Yung ugnayan ng Diyos at ng anak na dati naglalakad lamang sila sa Garden of Eden, nawala ito because of the disobedience, because of not believing to the word of the Father. So si Jesus, mga kapatid, He is the Son, obedient Son. He is the victorious Son. He is the righteousness, the presentation of the righteousness of the Father. Si Jesus Christ yun. Kaya mga kapatid, ang pagtanggap natin kay Jesus bilang salita ng Diyos at pagsunod sa Kanyang mga turo, mga kapatid,
ay nagmumold sa atin o naghuhubog sa atin para maging kawangis at kalarawan ni Kristo. Mga kapatid, si Jesus lang ang nakapag-please sa Ama. Kaya kailangan may panganak si Jesus sa ating pagkatao. Kailangan makita si Kristo sa atin upang ma-please natin ang Ama. We cannot please the Father as long as wala ang Panginoong si Kristo sa atin. The living Word. The Word that become flesh. That is the only pattern, mga kapatid. Ang Panginoong Kristo lang. Kaya, for us to please the Father, kailangan makita niya ang kanyang salita na buhay sa atin. At yun si Jesus Christ, the Word of God. So mga kapatid, para maunawaan natin napakahalaga, here's the story of the prodigal son. Merong tatlong klaseng son. According to the story, there is a father who has two sons. But sa kwentong ito, pag inunawa natin, mayroong tatlong klaseng son. Number one is the prodigal son. Ito yung son na gustong maging independent. Gusto niyang mamuhay nang wala sa piling ng kanyang ama para magawa niya ang lahat ng gusto niya. Is the prodigal son. Because he knows his rights, alam niya yung kanyang karapatan, hiningi niya sa kanyang ama yung kanyang mana. Although ang mana ay binibigay lang kapag may namatay o namatay na ang ama. Sa madaling salita, sobrang kalapastanganan ang gustong gawin ng batang ito dahil buhay pa ang kanyang ama ay gusto niya nang kunin ang kanyang mana. So mga kapatid, is the prodigal son. Siya ang anak na gustong mamuhay outside the kingdom of God. Siya ang anak na walang pakialam sa kanyang ama. O gusto niya na wala siyang ugnayan sa kanyang ama. So is the prodigal son is the rebellious mentality, the son that possesses rebellious mentality, the son that wasteful or doesn't care is the unbeliever. Yan yung isang anak, mga kapatid. At according to the Bible, nung makuha niya ang kanyang mana, siya nagliwaliw, nubos niya ang lahat sa walang kapararakan. At nang maubos na ito, mga kapatid, simula siyang magutom, maghirap, at magsimula na siyang maging alipin. Magpaalipin. Paalipin sa kasalanan, magpaalipin sa kahirapan, magpaalipin sa tawag ng laman. Originally, siya hindi alipin, kundi siya ay anak ng hari ng lahat ng pangangailangan niya ay pinuprovide, pinutugunan at hinihahanda ng ama ang lahat ng para sa kanya. But because of his disobedience, but because of his attitude na gusto niyang maging isa, gusto niyang magawa ang lahat ng bagay niya, mga kapatid, naranasan niya ang maging alipin. But remember this, siya ay anak pa rin ng hari. Sa isip ng hari, sa isip ng ama, hindi nawala kanyang pagkaanak. Subalit ang anak na ito, mga kapatid, na nawalay sa kanyang ama, ay nagkaroon ng realization. Sabi niya, sa tahanan ng aking ama, ang mga alipin ay kumakain ng labis-labis. Bakit, mga kapatid? Sapagkat siya ngayon ay alipin. Ang mga alipin sa tahanan ng kanyang ama ay hindi nakakaranas ng kaparehas ng nararanasan niya. Would you imagine, mga kapatid, siya ay anak? But siya ay naging alipin because of his disobedience. Siya ay naging alipin dahil siya ay umalis at lumabas sa poder ng kanyang ama. So tayo ay ganun din, mga kapatid. Kung tayo aalis sa piling ng ama, hindi niya na tayo responsibilidad. We are not is under jurisdiction. We are not under the jurisdiction anymore of our Father. Because we decide to live independent.
we decide to live outside the kingdom of God. We decide to live in the kingdom of darkness instead that we are in the kingdom of light, the kingdom of our Father. So mga kapatid, nagkaroon siya ng realization dahil siya ngayon ay alipin. Kaya sabi niya, ang mga alipin sa tahanan ng aking ama ay sagana. Kaya mainam, babalik na lang ako, hihingi ako ng tawad sa aking ama, hihingi ako ng tawad sa Diyos, nagkasala ko. So, realization, repentance, is realization na kay makasalanan, kay nagkamali, at kailangan mong bumalik sa nagbibigay sa iyo ng buhay, bibigay siya ng pag-asa, nagpo-protection sa iyo at nagpo-provide sa iyo. Walang iba kundi ang ating Ama na nasa langit, siya ang Diyos. So mga kapatid, kinondisyon niya ang kanyang isip. Nababalik siya bilang alipin at hindi na anak. But check this out, sa piling ng kanyang ama, siya ay namatay, ngunit sa kanyang pagbabalik, siya ay muling nabuhay. He's still the Son of God. Kaya nga, nung siya ay humingi at gusto niyang gawin na lang siyang alipin, hindi pumayag ang ama. Anak pa rin siya. At pagkatapos nun, binalik ang lahat sa kanya. So mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalataya, dapat nating maunawaan na tayo mga anak ng Diyos na nawalay lang. At sa ating pagbabalik, tayo yung mga anak pa rin ng Diyos. Yes, naalipin tayo ng kahirapan, ng kasalanan, ng tawag ng laman, at dahil ang kaharian ng kaniliman, tayo ay naalipin. Now, because of Jesus Christ, died in the cross, mga kapatid, tayo ngayon tinubos na. Tayo ngayon malaya na bumalik sa ating Ama. Glory, hallelujah. Mga kapatid, prodigal son, gusto niya maging alipin. Pero sabi ng Ama, hindi. Ikayakin na. Sa iyong pagbabalik, sa iyong pagsisisi, pagbalik sa Panginoon, huwag mong kalimutan na hindi tinanggap ng Diyos bilang alipin o tagapagsilbi ang prodigal son. Kundi, nirestore niya ang lahat ng nawala sa kanyang anak. Ibinalik niya ang honor, integrity, the glory, the rights. Binalik. Kaya mga kapatid, ang Diyos nasasabik sa anak. Hindi siya nasasabik sa alipin. Hindi siya naghahanda sa pagbabalik ng kanyang alipin, pero naghahanda siya sa pagbabalik ng kanyang mga anak. Hindi siya natutuwa sa pagbalik ng alipin, subalit labis-labis ang kanyang kagalakan sa pagbabalik ng kanyang anak. Alam niyo kapatid, sabi ng Biblia, kapag ang isang kaluluwa raw ay nagsisi, libo-libong anghel daw ang nagdiriwang sa langit. Totoo yun mga kapatid. Pero, what if isang anak ang nagsisi at bumalik sa kanyang ama? Ang ama, ang unang-unang magagalak. Ang ama, mula sa taas, pababa, at tatakbo, at sasalubungin at yayakapin ang kanyang anak na bumalik. Glory, hallelujah. At maghahanda ang ama at ipagsisigawan ng ama ng kanyang anak ay bumalik na. Yan ang anak. At hindi ginagawa ng ama yan sa mga alipin, kundi sa anak. So yan ang unang anak na prodigal son. Nag-isip siya na maging alipin na lang, pero hindi pumayag ang ama. Kaya kapatid, bumalik ka sa ama bilang anak, hindi bilang alipin. Sapagkat siya ay nasasabik sa iyong identity bilang anak. Hindi ka makikilala ng ama kung ang identity mo ay alipin. Kailangan ang identity mo ay anak. So mga kapatid, that is the first son. The second son is the envious son, or ang mainggiting anak. At karamihan yan ngayon, mga anak ng Diyos na mainggitin.
So, envious son is a servant mentality. This is the son that has a servant mentality. Gusto niyang magsilbi upang siya pagpalain. Gusto niyang magsilbi dahil meron siyang gustong hingiin. Gusto niyang magsilbi dahil gusto niyang magpasikat. So mga kapatid, we deserve to be blessed. It is the religious mentality. Ang anak na mainggitin. Ang anak na mapagpakitang gilas lang. Mga kapatid, ang bawat anak ay hindi kailangan magpakitang gilas para sila'y tugunan ng ama, bigyan ng ama, i-provide ng ama, at pagpalain ng ama. Automatic bilang anak ka. Suwain ka man na anak, sabay ka man na anak, masunurin ka man na anak, tamad ka man na anak, automatically kailangan pagpalain ng iyong ama. Dahil anak ka niya. So, this is the envious son. Ito yung inggitero. At karamihan nito mga kapatid, inggitero sa pagpapala ng kanilang kapatid. That is religious mentality. That is the religious son. First is the prodigal son. The second is the religious son. Ano yung mga kapatid, pagsisilbi, pagsasanay lamang. Si Jesus naparito sa lupa para magsanay. At ang sabi niya, naparito siya para magsilbi at hindi para pagsilbihan. Sapagkat narito siya sa lupa upang magsanay. Sapagkat the whole earth belongs to Him. He is the inheritor of the earth. He will rule and reign here on earth for 1,000 years. Kasama ang mga pinili kung matutuloy ng mga leader. So mga kapatid, mga kaibigan, that is the second son. But the third son, hindi nabanggit sa kwento. Dahil ang third son is the kingdom son. Jesus Himself is the Son of God. Siya yung nagkukwento doon sa dalawa pang son. But siya yung son that has a father's mentality. Ang anak na may kaisipang ama ay may tuturing na matured son. And that is Jesus Christ Himself. Siya yan mga kapatid. He is the matured sons of God. Siya ang nakakatandang kapatid natin. He is a matured sons of God. Father's mentality is to do the will of the Father. He is the kingdom son. Siya ang anak na may kaharian. Siya ang anak na may inihanda ng ama sa kanya ng kaharian. At darating ang panahon na sinasabi niya, at dumating na nga, that all authority and power on heaven, under heaven, on earth, will be given to Him. At nangyari na ngayon mga kapatid. So that is tatlong klase ng son. The prodigal son, the envious son, and the kingdom son. So again, mga kapatid, may tatlong klaseng sheep para maunawaan natin. But we don't have much time para itapik itong tatlong klase ng sheep. So bibilisan lang natin. There's three kinds of sheep. Number one, fake sheep. Ano yung fake sheep? Peking, topa. Ito yung look like sheep, but they are goat. At makikilala mo sila kapag na sila'y nagpupunwari na tupa, kapag sila'y nagsimula na yung bang laging silang tama, yung bang laging sila lang kinakausap ng Diyos, yung bang laging me, glory to me. So mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga taong ganyan, walang mukhang bibig, kundi ang lahat ng kanilang ginawa at wala nang ginawa ang Diyos. Tayo ginawa ng Diyos para sa Diyos. So lahat ng ginagawa natin ay bunga lamang ng kabutihan ng Diyos. So kung ang tao gumagawa dahil sa kabutihan ng Diyos, totoong mabuti ang Diyos. At tayo ay mga vessel lamang, mga instrumento lamang na gagamitin ng Diyos. So that is the fake sheep.
Peking tupa yan, mga kapatid. Nagpapanggap na tupa, pero laging me ng me. So number 2, sheep. What is sheep? Sheep look like a sheep, but it's a wolf. Has his own agenda like Judas. Si Judas, mga kapatid, mga kaibigan, para maunawaan natin, is one of the disciples. But his mentality, he has his own agenda. Sa puso niya, meron siyang sariling agenda na hindi kaparehas ng agenda ni Jesus. And to the point, binitray niya si Jesus para lang masunod yung agenda ng gusto niya. That is the wolf, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa mga taong lumalapat sa atin na akala natin kakampi natin. But the truth is, they're spy. They're spying us. And looking for kung kailan nila tayo pwedeng ipagkanon. So, yan yung mga tupa na nagtutupa-tupahan lang, pero mga wolf pala sila. So, what is the last sheep? The sonship. This is the sheep. Heard and recognized the voice of his father. And only the father's voice ang kanyang pinapakinggan. And only the will of the Father ang ginagawa niya. At hindi siya nakikinig sa kahit na anong boses, kundi sa boses lang ng Ama. So mga kapatid, this sheep, sonship, is the shepherd king. A sheep that will train to become a shepherd king. Ito yung tunay. Nakakarinig ang boses ng kanyang ama, araw-araw, tuloy-tuloy. 24/7. Naririnig niya ang boses ng kanyang ama, na kapag tumatawag ang kanyang ama, nare-recognize niya ng boses na yon, ang revelasyon na yon ay galing sa kanyang ama. Maraming revelasyon, pero yung iba hindi galing sa ama. At yung tanging revelasyon na galing sa ama, alam ng anak na yun ang revelasyon ng ama. So again, mga kapatid, yan po yung tatlong klaseng sheep. And the restoration of the sonship of the prodigal son, after he repent, he doesn't want to be treated as a son anymore. He want to be treated as a servant, but the father that allowed him, father rise him up and embrace him, saying, "You are my son." So this is the restoration. Number 1, ibinalik ng Diyos ang robe sa kanyang anak. The robe symbolized restoration as a son. Sa karya ng Diyos, ang bawat isa may robe. At ang robe na ito ay the robe of righteousness. So every sons of God has a robe of righteousness. Because that is our identity as a son. So mga kapatid, robe symbolizes restoration as a son, demonstration of complete approval, love, and mercy, as well as protection. The robe is the righteousness of the Father na ibinibigay din niya sa kanyang mga anak. So number 2, restoration is the ring. Ibinalik ng Ama ang singsing. Ang singsing symbolize the restoration of authority, the dominion. God give us dominion. God give dominion to His sons. So mga kapatid, ring symbolize restoration of authority, symbolize of great affection to someone, also symbolize being placed in an office of authority. Among the rich or the royal family, it was sign of wealth and dignity. Culturally, this ring was an emblem of authority, giving the son to transact business in the Father's name. This was the picture of the seal of the Holy Spirit, our sonship ring. So mga kapatid, simbolo ng singsing ay karapatan, authority, dominion, power. So ibinalik din ng Diyos yan sa anak ng prodigal son. So mga kapatid, the third is the sandals. Ang alipin ay nakayapa. Wala siyang right standing.
o wala siyang karapatan kapagkat siya ay alipin. Siya ay sumusunod lamang sa kanyang master. Wala siyang authority, wala siyang power. But every sons of God ay binigyan ng Diyos ng authority and power, dominion. So dito, mga kapatid, ibinabalik ng Diyos o binabalik ng Ama sa kanyang anak ang sandals. Ano po yun? Symbolize the right standing with the Father. Ang sandals ay sumisimbolo ang katayuan natin sa Ama bilang mga anak. Our sonship or heirs also symbolize not to be treated as servants, but sons with all entitlement. Only servants and slaves when barefoot. So mga kapatid, pag tayo yung mga anak ng Diyos at nakabalik na bilang mga anak ng Diyos, the sandals or the right standing, the right position, right authority, right relationship to our Father ay binabalik din. So grabe mga kapatid, the last is the royal feast. Symbolize recognition, achievement, proclamation, and honoring. So mga kapatid, yan ang binabalik ng Ama sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, it's time para bumalik sa ating Ama. At naniniwala ako, hindi kasi sisihin ng Ama. Bagkos sa iyong pagbabalik, tatakbo ang Ama, sasalubungin ka ng Ama, yayakapin ka ng Ama, at ipagmamalaki ka ng Ama. Na ito ang aking anak na nawalan at ngayon bumalik. Sa iyong pagbabalik, ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo. At sa iyong pagbabalik, babawi ang Diyos sa mga kapanahunan. Hindi niya kanya natugunan, hindi kanya naproteksyonan, at hindi kanya napagbigyan. Ngayon, bilang anak na nagbabalik, hallelujah, 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 hallelujah. So mga kapatid, take note, evidence as sonship restored. Ito yung ebidensya na na-restored na ang sonship sa iyo. Number 1, led by the Spirit of God. So mga kapatid, Romans 8:14 and Galatians 5:18. Palatandaan na restored na ang pagiging anak mo. Ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ang siyang nangunguna na sa iyo. Sinasanay ka, inihahanda ka, piniprepare ka, ini-equip ka para sa iyong paghahari sa kaharian na nakatakda at inihanda na para sa iyo. So number 2, restoration of sonship. Now we have having a child confidence in God. Meron na tayong boldness para tumawag ng Ama, umiyak sa Ama, humingi sa Ama. Galatians 4:5. So number 3, having liberty of access. Ephesians 3:12. So, ibigyan tayo ng susi. Bilang mga anak, may mga susi tayo. Duplicate ng susi. Duplicate ng susi ng sasakyan, duplicate ng susi ng bahay, duplicate ng susi ng kung ano man. Because you are the son. You have an access. So, mga kapatid, number 4, 1, 2, 3, 4, having love for the brethren. Natural lang na ibinabalik sa atin ng Panginoon din ang pag-ibig at pagmamahal sa ating mga kapatid. Jesus died in the cross for us. He is our brother. He is our King, He is our Lord, but He is our brother, mga kapatid. Mga kaibigan, dapat nating maunawaan yan. So, number 5, number 6, obedience. 1 John 5:1-3. Mga kapatid, pag na-restore na ang pagiging anak natin, then we become like Jesus. Obedience to the Father and obedience to the will of the Father. So natural na sa atin ang pagsunod, especially sa salita ng ating Ama. So mga kapatid, this is the last one.
Second to the last, imitator of God. Ephesians 5:1. We become the imitator of Jesus Christ. We imitate Him. His image, His likeness, we become like Him. And our goal is to imitate Him. So mga kapatid, dapat nakikita na sa atin ang wangis at larawan ng ating Ama. At ito ay ipinakita na ni Kristo dito sa lupa. Kaya kaya rin natin ipakita yan, mga kapatid. So again, no longer slave. Bilang mga anak ng Diyos at na-restore na sa atin ang pagiging anak, tayo'y malaya na. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo alipin ng laman. Galatians 4:7. So mga kapatid, tayo'y malaya, pinalaya na tayo ng ating Panginoong Kristo, tinubos na tayo, fully paid na tayo, nirelease na tayo, and now, kailangan natin bumalik sa original ating destination. Sa original na ating pinagmulan. At yun ay ang ating Ama. So, bagay mga kapatid, this is the fourth aspect that will radically change when you understand that you are sons of God. Dito na tayo magtatapos. Number 1, your identity change. Mula sa kadiliman, ikay napunta sa kaliwanagan. Kaya malinaw na sa iyo ngayon na hindi ka anak ng kadiliman, pagkus anak ka ng kaliwanagan. Ikaw ay anak ng Diyos. At yan ang iyong pagkakakilanlan. So number 2, status change. Ang ating katayuan. Tayo mga anak ng Diyos, kapamilya ng Diyos. We are citizens of the kingdom. Third, radically change is our position. God gave us dominion. So meaning, we have the power. We have office. We have assignment. We have responsibility. Therefore, mga kapatid, we have a position in the kingdom. Last but not the least, relationship change. Jesus said, this is how you should pray. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, just like it is in heaven. So again, mga kapatid, ang relasyon natin na-restore na sa Diyos na ating Ama na nasa langit. So mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng pangunawa na ngayon ang Panginoong Kristo ay namatay sa cross to fulfill the lamb that was slain before the foundation of the world. The lamb that will take all the sins of the world. For us, sons of God, to be redeemed, to be reconciled, to be restored, to be reconnected once again, to go back to our original assignment. Shalom everyone, and kingdom favor to all. Thank you and God bless you all.